ang balitang pinakalat ng hinayupak ng mga mainstream media, mga bossing, ay ano daw, isinuko yung mga barel, ha? Yun yung lumabas na balita, isinuko. Visit talaga tong mga ano na to eh. Visit talaga tong mga mainstream media na to eh. Isinuko daw yung barel. Eh hindi naman isinuko, for safekeeping lang. Kumbaga, para wala na kayong i-raid sa amin, kahit lisensyado naman lahat yan, pahawakan ko muna sa inyo for safekeeping para wala na kayong reason para i-raid pa kami. Kasi baka mamaya niyan, yan pa yung gamitin yung rason para pasukin nyo kami, yan na, isinusuli ko na muna sa inyo, pahawakan ko lang. Pag natapos yung kaso, lisensyado yung mga baril na yan, akin yan, binili ko yan, nakarehistro yan sa pangalan ko, kukunin ko rin yan kasi nga collection ko yan. So itong media, pinalalabas na tila mo, nag-surrender daw. So ibig sabihin, parang illegal, sinurrender, hindi. Pinahawak lang po for safekeeping para masabi na nagko-comply sila kahit hindi naman kinakailangan gawin, ginawa na nila para wala silang masabi. O, tingnan nyo tong balita na to. LTOPF, no? Hindi po nakansila. Pero para maiwasan po natin ang mga salita-salita at mga ibang mga news items na parang sumisira sa ating imahen, no? So we decided to entrust for safekeeping Council ng Kingdom of Jesus Christ. Attorney, maayong adlaw sa imo ha. maayong adlaw po, maayong adlaw sa mga tigtanaw ni sikat tayo istasyon. Maayong adlaw sa tanan. Ano po yung update natin na attorney dito? Meron na pong another na isinuko dito po sa ating sa mga baril? Actually, yesterday, no, May 25 ba tayo kahapon, no? We entrusted, we would like to correct it na sinurrender natin, we entrusted for safekeeping the 21 license. Ayun, so it was not surrendered, it was entrusted. Pinatago, pinahawak muna para hindi na silipin pa. 21 na baril po yan. Pinalalabas ng mainstream media, isinuko. Ang sinasabi nilang ng Council ng Kingdom is ipinahawak lang, ipinatago lang muna for safekeeping para wala na tayong problema. Guns of Barangay Kapitan Crescente, Enteng, Canada, no? Even if walang order po sa kanya, even if hindi nakansila yung kanyang LTOPF, no? Hindi po nakansila. Pero para maiwasan po natin ang mga salita-salita at mga ibang mga news items na parang sumisira sa ating imahen, no? So we decided to entrust for safekeeping sa Criminal Investigation and Detection Group led by Lieutenant Colonel Tagaduan po dito sa Davao City and Major Bahan at saka si Colonel Daluz, no? So bakit natin ginawa ito? Ginawa natin ito to dispel the rumor that these guns are being used to sow terror or to defend Pastor Apollo Siki Duloy. Si Kapitan Crescente Canada ay licensed po na sports gun collector. So kung licensed ka na sports gun collector, you can collect a certain number of guns, no, even 21, no? And you can have that license and it is legal. So lahat po ng kanyang mga baril na magaganda po ay in-entrust niya for safekeeping po sa CIDG. Okay, para hindi na ito maging subject ng search warrant at hindi na po maabala pa ang PNP na hanapin kung saan ito, even if legal ito, in-entrust na namin sa kanila para end na ng discussion on the matter. Okay, so yung tinanggalan lang ng lisensya o sinuspinde yung lisensya ay ang lisensya ni Pastor Apollo Siki Duloy, tama ba? Yes po. Ang kinansila, even if sa tingin natin ay illegal po yun, pero para mawala na rin ang haka-haka, ay ati ring in-entrust for safekeeping po para sa kanila. Ayan, kung makikita mo yung mga baril na yan, lalo na itong mga nandito sa may bandang dito, ano po yan, PCC po yan.
Mga 9mm po ang mga bala niyan. So, ano po yan, hindi po yan military grade. Ano po, tawag din 9mm lang po yan, pang collection lang po yan, tsaka pang practical shooting. Ngayon, ano po nila ito, pinahawak po nila for safekeeping. Ito yung ito yung mga license, ito yung LTAP, ito yung permit to carry. So lahat po yan dokumentado. Hindi po illegal yan. Kaya lang kasi baka nga mamaya ito yung mga ginagamit nila Risa Ontiveros ng mga may masamang plano sa kingdom na marami silang baril, meron silang private army, etc., di ba? So kaya para hindi na lang mag-create ng agam-agam at hindi na lang magawa ng istorya nitong mga mahilig gumawa ng istorya, isinoli na muna po nila yan sa CIDG for safekeeping. Isinoli muna or ipinahawak muna. Hindi po yan isinurrender dahil illegal, hindi po. At yung mga baril na yan, hindi po yan gamit ng mga private army nila. Kasi nga po, nakarehistro po yan doon sa isang akusado na si Kapitan Canada. Okay? So, yung baril na yan, ibinigay lang po sa CIDG para wala na silang maisip na may baril pa sila doon. Kasi may LTAP, may 20 plus pa. Kasi nagtataka sila mga bossing, si Pastor Kibuloy, kinancel yung kanyang license, pero dito kay Canada hindi kinancel yung kanyang license. So medyo nakakatakot kasi bakit hindi kinancel? Parehas lang naman kami ng kaso, parehas naman kami akusado. Bakit yung kay Pastor ilang piraso lang yung baril niya, 4 5 yata. Tawag dito, kinancel yung kanyang ni-revoke yung kanyang license. So bakit ako hindi ni-revoke? Ang dami nakalagay sa akin, 20 mahigit. Ako po, baka ito ang gamitin nila para sugurin tayo at sabihin na ang dami yung baril ibig sabihin may private army kayo. Kaya ang ginawa nila is ibinilik nila muna, pinahawak muna na sa CIDG para wala nang isipin na sila nga ay may private army kahit wala naman talaga. Opo, so yun po ang development dyan. Again, pinalalabas nga kasi ng iba na kita nyo na ang daming baril. Ayan na, sinuko na, yan na yung baril nung nila, nung kanilang private army. Hindi po, collector po yung classification ng LTAP ng permit or license ni Canada. Kapag ikaw ay collector kahit ilan, basta nakaregister sa pangalan mo, okay yan. Pero hindi mo siya pwedeng dalhin kung wala kang permit to carry. So malamang sa malamang yan ay nasa lagayan lang niya, tinititig-titigan niya siguro, baka talagang mahilig siya sa baril. Lahat naman si PRD nga sabi niya 500 daw yung baril niya Ayan. So klaro po na isinoli or ibinigay muna ng kingdom ni Pastor Kibuloy or ni Canada, ni Kapitan Canada, yung kanyang mga baril for safekeeping muna sa CIDG, and then kapag na-clear na ang lahat, na-clear na sila sa kaso nila, babawiin din yan dahil yan ay kanya, binili niya yan ay may lisensya, nakarehistro yan sa kanya, so siya po ang may titulo sa mga baril na yan.